Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong malaman nyo na tayo ay nasa ikalima ng video patungkol sa relative pronouns. Yung apat na video po ay inilagay ko na lang sa description below na tutulong pa sa inyo para mas maging master sa paggamit ng who, whom, which, that, at whose na kung saan ay tinatawag na relative pronouns. Bali, gumawa po ako ng 5 video para wala na kayong problema, para lahat ng dapat pag-aralan sa relative pronouns ay magkakasama na. Kaya meron po tayong link sa baba at sana makikipanood nyo lahat para talagang makumpleto ang inyong aralin patungkol sa relative pronouns. At kasi pag natapos nyo po yan, sinasabi ko sa inyo, talagang gagaling kayo sa paggamit ng relative pronouns kung saan lagi nating nagagamit pag nakikipag-usap sa English. Okay po? Ito pong video na ito ay nakabuod na o nakasummarize na kung saan ito ay magiging tulong sa inyo bilang batayan. Kasi pag napanood nyo yung apat na video natin, marami na kayong malalaman doon. Ang pinakamaganda sa video na ito yung parang pinaka-pattern nyo. Pag kunyari, naggagawa na kayo ng English na mensahe gamit ang relative pronouns, ito lang ang titingnan nyo, mabilis nyo nang malalaman kung paano gamitin ang bawat isa sa mga relative pronouns natin. Okay po? Okay po, so umpisa na po natin. Relative pronouns. Ito po ay tagaturo ng tao, hayop, bagay, pangyayari, pwedeng lugar, o kaya pwede ring oras, na gusto nating ipakilala o kaya bigyan ng dagdag impormasyon sa ating mensahe. So yan po ang ibig sabihin ng relative pronouns, ang gamit ng relative pronouns. Bigyan ko po kayo ng halimbawa para mas maliwanagan kayo. Dito po muna tayo sa baba. Ang batang lalaki na nagmamahal sa iyo ay iyong kaibigan. So, ito pong na, yan po ang relative pronoun natin sa Tagalog. Na itong na, pwede nating isalin sa English bilang who, o kaya whom, o kaya which, o kaya that, o kaya whose. Okay? So, iba-iba. Pwede siyang isalin sa iba-ibang salita sa English. Bali, ang ginamit ko po para sa na dito sa ating sitwasyon ay who kasi po yung ating tinuturo ay tao. Napansin nyo? Bata. Batang lalaki. Kaya, ang ginamit ko ay who. At kung mapapansin nyo, dahil po dito sa salitang na nagmamahal sa'yo, na ipapakilala natin yung bata. 'Di ba? At kasasabi lang dito sa relative pronouns, ito ay tagaturo ng tao na gusto nating ipakilala. At ito na nga po yung sitwasyon natin ngayon. Ipinapakilala natin yung bata. So, yan ang silbi ng relative pronouns dito sa ating halimbawa. Nagpapakilala doon sa bata. 'Di ba? At kung hindi nyo alam ang relative pronouns, mahihirapan kayo para maipakilala yung bata, 'di ba? So, yan po ang tulong ng relative pronouns at syempre, kailangan na kailangan nyo malaman talaga yan. Okay po? So, kung mapapansin nyo, itong who, itinuturo niya yung batang lalaki. At yung nga po nakalagay sa relative pronouns natin. Tagaturo ng tao o pwedeng hayop, bagay at iba pa. Okay? Okay, umpisa na po natin ang pagtalakay sa bawat isa sa ating relative pronouns. Dito po muna tayo sa who. Ang who ay tagaturo sa tao. Pwedeng isahan o kaya maramihan. Kaya nakalagay dito, tao, tagaturo sa tao o grupo ng mga tao. Pwedeng singular, isahan, o kaya pwedeng plural, maramihan. Tapos yung who, pwede din po natin gamitin sa hayop. Ituturo natin yung hayop. Pero, dapat po yung hayop daw ay may mataas na pag-iisip. Okay, katulad ng aso, chimpanzee, pusa, yung kayang sumunod sa atin. Yung kapag yung mga nakakagawa ng tricks, 'di ba po ba? Yun ay may mataas na pag-iisip na hayop po 'yun. Pwede po natin gamitin ang who
para sa kanila. Kaya kung kayo nagbabasa ng libro, mapapansin nyo, bakit ginamit natin yung who sa hayop? Yan po kasi ang dahilan, may mataas na pag-iisip. Okay po. Tapos po, ang who, ito'y ginagamit bilang pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon. Sa English, ang ibig sabihin niyan, yung pinag-uusapan at tagagawa ng aksyon ay subject. Okay? So, ito'y ginagamit bilang pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon o subject sa English sa ating dependent clause. Kung hindi nyo pa alam ang dependent clause, ang ibig sabihin po niyan ay grupo ng mga salita na dumidepende lang o sa isa pang mensahe para talagang maintindihan siya. Katulad po nitong balik po tayo dito. Ang ating dependent clause po dito ay itong who loves you. Okay? Sa Tagalog, na nagmamahal sa'yo. Kapag ito lang po ang ating sinabi, hindi tayo maintindihan ng ating kausap, itong na nagmamahal sa'yo. Kailangan niyang idagdag sa isa pang mensahe na tutulong sa kanya para makumpleto yung kanyang ideya. Yun ang dependent clause na tinatawag. Okay? And guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay buod lamang. Basihan na lamang ito para doon sa mga nakapanood na nung links na nakalagay sa baba nitong video na ito. Kaya sana panuorin nyo para malaman nyo ng detalyado ang ibig sabihin ng dependent clause, defining relative clause, non-defining relative clause, formal English o informal English, o kaya subject and predicate, o kaya object. Kung gusto nyo malaman lahat yun na may connection sa tinatawag nating relative pronouns, panuorin nyo yung links natin. Okay? So, ito'y ginagamit bilang pinag-uusapan o tagagawa ng aksyon na tinatawag na subject sa English sa ating dependent clause. Tapos ito daw pong who, ginagamit ito sa paggawa ng defining relative clause. Ibig sabihin, pwede nating gamitin ng who bilang tagapagpakilala. O kaya non-defining relative clause, ibig sabihin, pwede nating gamitin yung who bilang pandagdag impormasyon doon sa ating mensahe, doon sa ating tinutukoy. Tapos, itong who ay kabilang ito sa tinatawag na formal English. Ibig sabihin ng formal English, yan yung mga salita na pwede natin gamitin pag tayo ay, kunwari, nasa job interview, kunwari, nakikipag-usap tayo sa mga opisyales, sa gobyerno, yung dapat magkaroon ng formal na komunikasyon, maaari natin gamitin ng who. Okay? Tapos, pwede din po natin gamitin ng who para sa informal English. Pwede rin po yun. Okay? Ibig sabihin ng informal English, pag nakikipag-usap ka sa mga kaibigan mo, yung pangkaraniwang usapan lang, yung hindi ka nakikipag-usap sa mas mataas sa'yo o yung tinitingnan mo yung katayuan ng tao. Ganun po yon, yung informal English. Yung informal English, parang nasa bahay lang. Magkausap lang tayo bilang magkaibigan, magkamag-anak, ganun po. Doon sa formal English po kasi, parang kausap mo yung mga boss sa isang kumpanya, yung mahal nating presidente, at yung mga matataas na tao o kaya pag ikaw ay naghahanap ng trabaho. Okay? Kaya guys, para doon sa mga baguhan na medyo naliligaw na, panuorin nyo lang po yung mga links natin sa baba. Kasi doon ko po tinalakay ng detalyado ang bawat isa sa kanila. Kasi ito po ay buod na lamang. Okay? So, punta na po tayo dito sa ating halimbawa. Okay, tingnan na po natin itong ating halimbawa. Ang batang lalaki na mapagmahal sa mga aso ay pumunta sa pet shop. Bali, ito pong na mapagmahal sa mga aso, yan po yung dependent clause na sinasabi ko. At dyan po kasali yung relative pronoun natin. At yun nga po yung na. Kapag isinalin natin sa English ay who, kasi tao po yung ating tinuturo. Okay? Dapat daw po yung na bilang who, siya yung tagagawa ng action o yung pinag-uusapan. Kaya kung mapapansin nyo dito, itong na at yung batang lalaki, iisa lang po sila. Kasi kung mapapansin nyo, yung na, tinuturo niya yung batang lalaki. Diba? Kaya kung iisipin nyo, magkatumbas lang yung dalawa. Magkaiba lang ng salita yung dalawa kasi magkaiba ng gamit. Yung isa taga-tukoy, yung isa tutukuyin. Yung batang lalaki tutukuyin, yung na naman taga-tukoy. Okay? Kung mapapansin nyo, yung na dito,
siya ay gumawa ng aksyon. Tingnan nyo, na mapagmahal sa mga aso. Itong mapagmahal, yan yung aksyon na salita. At ang gumawa nito ay yung ating pinag-uusapan na. Okay, dito sa grupo ng mga salitang ito na tinatawag na dependent clause. Kaya ang ibig sabihin niyan, ang who ay subject sa ating dependent clause. Okay po? So, ang batang lalaki, the boy, na mapagmahal sa mga aso, who loves dogs, ay pumunta sa pet shop, went to pet shop. Okay? So, ang ibig ko lang po sabihin sa aking paliwanag ay dito lang tayo po focus sa na mapagmahal sa mga aso, na dapat yung naraw po sa grupo ng mga salitang iyan ay siya yung gumawa ng aksyon o pinag-uusapan. Okay? Okay po, dito naman po tayo sa whom. Ito ay tagaturo sa tao o grupo ng mga tao o kaya hayop na may mataas na pag-iisip. Ito'y ginagamit bilang taong object kung saan ay pinupunto ng aksyon na nagmula sa pinag-uusapan o ating subject sa loob ng ating dependent clause. Okay? Ginagamit ito sa paggawa ng defining relative clause, non-defining relative clause, formal English o informal English. Okay? Ito po yung ating halimbawa. Ibig lang pong sabihin niyan, itong whom, pwede lang po nating gamitin kung tao ang ating tinutukoy o kaya yung hayop na may mataas na pag-iisip. Pero ang sitwasyon po ay sila yung taga-kumpleto ng ideya ng ating aksyon na salita. Tingnan nyo itong ating halimbawa. Ang manlalaro na kinailangan nila sa kanilang team ay nag-enroll sa ibang eskwelahan. Focus po muna tayo sa tinatawag na dependent clause kasi nandun po yung ating whom at ito ngang na. Okay? Yung na, isinalin natin sa whom kasi daw po yung taong ating tinutukoy ay ginamit natin bilang object. Pansinin nyo dito, na kinailangan nila sa kanilang team. Sinong kinailangan sa team? Di ba itong manlalaro? Di ba? Ibig sabihin niyan, itong manlalaro, siya yung nakapag-kumpleto ng ideya dun sa ating aksyon na salita na kinailangan. Di ba? Kasi pag hindi po natin lalagyan ng pagpapasihan ng kinailangan, parang kulang sa ideya. Alangan naman po maging ganito, kinailangan nila sa kanilang team. Parang may kulang. Sino yung kinailangan sa team? Di ba itong manlalaro? At kung mapapansin nyo, yung manlalaro at yung na, di ba iisa lang po sila? Kaya ibig sabihin, itong na, siya yung taga-kumpleto ng ideya ng aksyon na salita na kinailangan. Okay? Kapag ganyan po ang kondisyon nung na natin, ibig sabihin, ginamit natin yung na bilang isang object. At kapag object po ang ating ginamit para sa tao, dapat ang gamitin natin ay whom. Okay? Pero, pwede rin natin gamitin who. Kaya dapat mapanood nyo yung nasa description below natin. Okay? Para malaman nyo. Okay? Pero ito lang po ang tatandaan nyo. Okay? Tingnan nyo, medyo naliligaw kayo pag sinasabi ko yon. Kaya meron po tayong link sa description below para malaman nyo. Yung subject po, siya yung tagagawa ng aksyon. Tapos yung aksyon, yung pagpapasihan ng aksyon na yon na ibang tao, yun yung object. Yun lang ang tatandaan nyo. Okay po? So, i-English lang po natin ang manlalaro, the player, na kinailangan nila, whom they needed, sa kanilang team, in their team, ay nag-enroll sa ibang eskwelahan. Enrolled to another school. Okay? So, ang ating pinag-usapan dito ay whom they needed in their team. Kasi yan yung dependent clause. Okay? So, itong whom, yan ay ginamit natin bilang object sa ating dependent clause. Okay? Okay, dito naman po tayo sa which. Ito po ay tagaturo ng bagay, hayop, pangyayari, o lugar. Ito'y ginagamit bilang subject o object ng dependent clause. Ginagamit ito sa paggawa ng
non-defining relative clause lamang. Okay? Tapos, formal English o informal English. Okay? Halimbawa, gusto ko ang phone mo na madaling gamitin. So, kung mapapansin nyo, yung tinutukoy ng na dito ay yung phone. Okay? I love your phone, which is user-friendly. Madaling gamitin. At kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng comma. Ibig sabihin yan, yung ating dependent clause ay, ang tawag sa kanya ay non-defining relative clause. Ibig sabihin, hindi natin ipinapakilala kasi kilala na ng ating kausap, kundi nagdadagdag lang tayo ng ideya o impormasyon patungkol doon sa phone. Okay po? At kung mapapansin nyo, ang which ay pangbagay. Kaya yung phone, yung tinuturo natin ay phone, isang bagay. Okay? Okay, dito naman po tayo sa that. Ito ay tagaturo ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari, mapaisahan man o maramihan. Ito'y ginagamit bilang subject o object ng ating dependent clause. Ginagamit ito sa paggawa ng defining relative clause lamang. Hindi non-defining relative clause, kundi dapat defining relative clause lang natin gagamitin ang salitang that. Okay? Tapos, ang that pwedeng gamitin bilang formal English o informal English. Okay, dito na po tayo sa ating halimbawa. Ang kotse na inayos natin ay maayos ang pagtakbo. The car that we repaired runs smoothly. Okay? Itong na, yan yung that. Okay? Ang itinuturo natin ay bagay at yun yung kotse. Okay? Kung mapapansin nyo, ano ba ang pagkakaiba ng that at nung which? Yung that, siya ay pinapakilala niya doon sa kanyang kausap kung aling kotse. At sinabi niya nga dito, yung kotseng inayos natin. Kaya kung mapapansin nyo, walang koma. Kasi pag walang koma, tas gumamit tayo ng that, ibig sabihin, tayo ay naka-defining relative clause. So, kung hindi nyo pa alam yung defining relative clause, saka yung formal at informal, nasa description below lang po natin yung link. Okay? Okay po, dito naman po tayo sa whose. Okay? Tagaturo ito ng tao, bagay, hayop, parte ng katawan, pangyayari, lugar o oras na pagmamay-ari ng iyong tinutukoy sa ating mensahe. At yung sinasabi kong parte ng katawan, maaari po itong parte ng katawan ng tao, bagay, lugar, oras o kaya oras. Okay po? Tapos po, ginagamit ito bilang subject sa ating dependent clause. Okay, tatandaan nyo yan. Ito'y ginagamit sa paggawa ng defining relative clause, non-defining relative clause, formal English o informal English. Punta po tayo dito sa ating halimbawa. Ang bata na ang ulo ay bilog ay napaka-cute. Kung mapapansin nyo, yung tinutukoy ng na dito ay yung ulo ng bata. At para magamit natin at para matukoy natin yung ulo ng bata na pagmamay-ari syempre ng bata, gagamit tayo ng whose. Okay? Yan ang silbi ng whose. Okay? So, ang bata na ang ulo ay bilog ay napaka-cute. The child whose head is round is so cute. Okay? Okay guys, dito naman tayo sa tinatawag na relative adverb. Tagabigay ng lugar, oras o rason sa ating dependent clause. Okay? Iba naman po to. So, pwede po tayong gumamit ng where, when, and why. So, punta na po tayo para maunawaan nyo kung paano gamitin. Okay po, dito naman tayo sa tinatawag na relative adverb. Dito tayo sa number 1, where o where. Tagaturo ng lugar sa ating dependent clause. Okay? Tagaturo daw po ng lugar. Kaya ibig sabihin, patungkol sa lugar pag gagamit tayo ng where o where. Ito ay ginagamit bilang adverb sa ating dependent clause. Kaya sinabing adverb kasi ang adverb kapag ang gusto nating pag-usapan ay tungkol sa lugar, sa oras, o kaya kung paano ginawa yung aksyon. Ganun po ang ibig sabihin ng adverb. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay kung saan.
para sa where o where. Okay? Kung saan, hindi na. Ginagamit ito sa paggawa ng defining relative clause, non-defining relative clause, formal English o informal English. Okay po? Okay, ito yung halimbawa. Ang lugar kung saan nila kami dinala ay isang palaisdaan. Itong kung saan ang tinutukoy niya ay isang lugar. Okay? The place where they took us was a fish farm. So, alam nyo na, ang where ay dapat pantukoy o panturo sa lugar. Okay? At dapat, doon sa dependent clause natin, siya yung adverb. Okay? Yung where dito, where they took us, adverb po yung where diyan. Okay? Tingnan nyo, they took us. Dinala nila kami. Saan? Kapag sinagot mo yung saan na yon, yun yung adverb. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung ang lugar at saka yung kung saan, iisa lang sila. Kaya, ibig sabihin, yung kung saan dito, yan yung adverb. Okay? Okay, dito naman tayo sa number 2, when. Tagaturo ng panahon o oras. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay kung kailan. Ginagamit ito bilang adverb sa ating dependent clause. Ito'y ginagamit sa paggawa ng defining relative clause, non-defining relative clause, formal English o informal English. Halimbawa, okay, ito ang araw kung kailan nakatagpo niya siya. This is the day when she met him. Ang tinuturo po ng kung kailan dito ay patungkol sa panahon at yun ay ang araw. Okay? At makikitandaan dapat po doon sa ating dependent clause ay ang pinakagamit nitong kung kailan ay bilang isang adverb. Okay? Tingnan nyo po to. Nakatagpo niya siya. Kailan? Pag yung isasagot natin doon sa kung kailan, yun yung adverb. At yun yung ito ang araw. Kung saan yung ito ang araw ay katumbas din po ito noong kung kailan. Kaya itong kung kailan, yan yung adverb sa ating dependent clause. Okay? Okay, ito na yung huli. Why? Tagaturo ng rason o purpose. Sa Tagalog, kung bakit. Tapos ginagamit natin bilang adverb sa dependent clause. Ito'y ginagamit din sa paggawa ng defining relative clause, non-defining relative clause, formal English o informal English. Halimbawa, alam ko ang rason kung bakit ka gumawa ng cake. So, yung kung bakit, ang itinuturo niya dyan ay yung rason. Okay? I know the reason why you made a cake. Okay? So, yan ang relative adverb na gamit. Okay? So guys, tapos na tayo sa ating pag-aaral patungkol sa relative pronouns. Tapos dinagdagan pa natin ng relative adverbs. So sana marami kayong natutunan and ito po yung magiging batayan nyo sa pag-aaral nyo ng relative pronouns. At kasi po kompleto na po yung ating aralin patungkol dito. Nandyan na rin po yung link. Kaya sana aral po ng maigi and sana matutunan nyo. And guys, maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo na sa mga tumapos ng ating video na ito. Salamat po ng marami doon sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, nagko-comment. Talagang nararamdaman ko po yung inyong suporta at tiwala. Thank you po very much sa inyong lahat at sana ingat po kayo dyan. Good day po muli sa inyong lahat.